Hi, good afternoon. Today we are with Gerald Cruz. Mamaya makikilala pa natin siya ng gusto later. And this is the knowledge harvesting interview ng ating knowledge management team ng Quirino Imo. And headed by our chairperson, Ma'am Armel Hart Gatchalian, and together with our vice chairperson, Sir Hermie J. Bulusan. So, ano nga ba tong knowledge harvesting? So, today, marami tayong matututunan. Marami tayong mga aral na mapupulot mula sa ating resources speaker, of course. One of my favorite person in the office before. So, ladies and gentlemen, let's give it up for Gerald. Magpakilala ka na sa ating mga viewers. Hi guys, so I'm Gerald and dati akong PIC or position is Engineer B sa NIA, and nag-start ako noong May 2020 and nag-resign ako noong February 2024. And also part din pala ako ng PR team kung saan PRO si Miss Rachel. Yeah, So, that's it. nabanggit mo 2020. Yeah. That was parang nung time ng pandemic, tama? Yeah, so I'm so grateful sa NIA kasi in the midst of pandemic that time, na-hire ako, di ba? Usually kasi ang fear natin nung pandemic is walang work. That's why I'm super grateful sa NIA dahil binigyan ako ng opportunity kahit pandemic. So, pandemic 2020. 2020, maalala ko parang ang pandemic, nag-declare sila 2019 pa. No, it's more on March 2020. March, tapos na-hire ka ng? May 2020. May 2020. Ah. So, nag-apply ako ng February 2020. Then, sabi ni Sir Chong, katawagan ako. So, nag-pandemic na, wala pang tawag. Then, tumawag siya noong April last week. Then, pinag-report niya ako ng May 2020. Paano mo nalaman yung NIA, na merong NIA Quirino? Ako, honestly, share ko lang. Kasi nung time ko, nababanggit na ng mga friends ko, since college friends, fresh graduate, no? Saan magtatrabaho, saan mag-work. Yung iba talaga, nababanggit na nila yung TPWH, yung NIA, at nakita ko yung salary ng NIA noon, mataas. Kaso ang fear ko noon, hindi ako makapag-apply kasi ang meron lang na alam kong NIA ay Santiago, Maris, San Isidro, doon nag-apply yung mga kabatch ko. Ngayon, nung time na nagpabakuna yung anak ko at yung anak ni Ma'am Hart, nabanggit ni Ma'am Hart na may NIA Quirino Imo. So doon ako tuwang-tuwa na, ay may NIA pala dito. So yun, nag-try akong mag-apply sa NIA. True naman, na-introduce siya sa akin ni Ma'am Armel Hart na KMT chairperson natin. Shout out! So, ako naman, ikaw, paano mo na naman na may NIA Quirino? actually, last choice ko siya. Last. Kasi hindi ko siya masyado ding naririnig. More on DPWH, mga private contractors, mga ganon. And then, nung wala na akong masubmitan, natanong ko siya kay Sir Lester Santos. Oo, PIC din natin. Which is PIC siya that time until now ng NIA. So, ayun, tinanong ko kung saan banda dahil nasa loob yung NIA. And nag-submit ako February that time. So, naging last choice ko siya kasi hindi ko alam kung saan banda. Kasi parang, I think wala din siya sa Google Maps that time. Medyo liblib din kasi talaga yung NIA. Tapos, hindi ko din talaga alam na doon sa part na yun, may national doon, may national agency na nandun. So, para siyang hidden paradise. True. Maalala ko kasi nung pandemic, tama. Bago ba pandemic, yun yung year ng graduation mo? 2020 ka din gumaduate? Graduate ako ng June 2019. Then nag-review for the board exam. Pumasa ng November 2019. And then naghanap ng work ng January. So nagkaroon ako ng parang break ng January to May. November to December. Tapos naghanap ako ng work ng January. Tapos pandemic na, ayun. So nag-waiting time that time. Pero actually hopeful ako that time dahil sabi noon ni Sir Chong na tatawagan niya ako. Ayun. So, paano mo naman na-meet si Sir Chong? Magkakilala na kayo ni Sir Chong? Hindi din? Or nung time, paano? Like, during that time, parang urgent silang hiring ng mga project in charge. So, nung nag-submit ako, kinausap niya agad ako.
Then, he talks Nung nag-submit ka, ng nandun resume. siya. Nandun siya. Then, kinausap niya ako. Then, he asked kung, nagkaroon kami ng casual interview. Tinanong niya kung saan ako nakatira, gano'n. So, ayun. Then, sabi niya, tatawagan niya daw ako. And, I don't know, naging hopeful lang naman din ako dun sa words niya. Kahit walang pinanghahawakan. Feeling ko may nakita si Sir Chong something sa'yo nung time na yun. Kaya parang, shout out Sir Chong. Sana ma-interview din natin si Sir Chong kasi honestly, isa din siya sa mga brilliant mind din talaga na tinitingala ko sa National Irrigation Administration. True. Sana magpa-interview kasi balita ko ayaw niya magpa-interview. Ay, ayaw niya ng mga kami-camera, ganyan. So, nung pandemic, anong project paano ka nagsimula? Ikwento mo yung paano ka nagsimula and ano yung mga struggles mo at first noon? Okay. So first, ang struggle ko is wala akong motor. Okay? And hindi ako nagmumotor. And isang requirement, hindi naman sa requirement, pero isang ikagagaan or ikagagaan mo as a PIC is meron kang sariling motor. Tama. Kasi ikaw pupunta ka sa field. Flexible ka dapat. So dapat hindi nagpro-provide ng sari-sariling sasakyan ng NIA. Of course. Kaya kailangan ng sarili mong motor para makapunta sa project. So yun yung struggle ko that time kasi wala akong motor. Wala kang motor. Yeah. And nag-start ako. Yung first week, usually wala pa silang pinapagawa. Siyempre, ganun talaga. More on parang basa ka muna ng mga specifications. Tama. So ayun, nag-over-analyze kami noon ni Sir Romar na ganito ba talaga, like sobrang nasa comfortable lang. I mean na parang talagang Bookish? parang fina-follow ba talaga yung nasa book na mga ganito ganyan. So pag sa actual ba ganito ganyan. So nag-overthink kami noon. So wala pa kami ginagawa. And then binigyan ako noon ng project worth of 7 million. 7 million? Sa canal lining siya and located sa Dipangit Jones. Yeah. Sobrang layo nun. And ang nakuha kong motor is Honda Click, which is hindi siya pang field. Wait lang. Di ba wala kang motor nung pumasok ka? Paano ka nagka-Honda Click? Bumili ka? Naglabas ka talaga? Bumili ako ng motor. Kasi nga kailangan siya sa NIA. And as someone na hindi nagmo-motor, yung automatic yung binili ko and hindi siya pang field. Oo nga. So, kawawa naman yung motor. Pag nag-field ako, talagang kawawa yung motor. Oo nga. So, Dipangit Jones. Wait lang, nung bang time mo na pumasok ka sa NIA, may kasabayan ka? Ilan yung PIC na hinire nung time mo? Kasi nung time namin, 3 kami. Sa batch namin 3. Ako, si Lester, si Belgian. Yung as in kasabayan ko na mismong araw, si Sir Romar. Okay. So, sabay kayo ni Sir Romar. Pero parang magkakalapit lang din kami ng agwat nila, Sir Paul, Sir Israel, Sir Jervy. Mas nauna lang sila ng month. Tama. Pero ang kasabayan ko talaga si Sir Romar. So, nung time na yon, how was the experience na may share mo sa Dipangit Jones? Tapos, yun nga, grabe naman pala yun. Hindi ka pala nagmumotor. Parang feeling ko kasi, pag engineer ka, tapos lalaki ka, feeling ko dapat, parang ang pakiramdam or expectation talaga sa'yo agad-agad field personnel ka. Paano yun? Paano mo na-overcome yun? And to be honest, and alam mo din, parang field work is not really one of my strength. And yun nga, expectation na kapag lalaki ka na engineer, kailangan talagang parang nasa field ka and talagang cowboy ka, parang gano'n. And hindi siya yung strength ko. So talagang super struggle ako noon and anong layo pa ng Dipangit Jones, malayo nga. As in, madami kang dadaan ng mga farm to market road, yung mga graba, mga ganun. And sobrang mas na-struggle ko talaga sa first year dahil hindi talaga ako ma-field na type of engineer. So pero, of course, with the guidance din naman nila Sir Chong, ganun, nakaya naman. Nakatapos naman tayo ng project during that time. Yung worth 7 million na project, isang project lang yun, hinawakan mo during your first year or first mga months sa NIA. Yes. Yung project mo na yun, naging successful naman ba siya? Or ano mga na-encounter mo mga problem? Na-encounter mo din ba yung naranasan mo ba yung, syempre, farmers? May nakipag-away na ba sa yung farmers? Meron din dyan, contractor. Kamusta naman yung pakikipag-coordinate mo sa ating contractor?
So in terms of away, wala namang ako nakaaway. It's more on may mga requests ang mga farmers na kailangan nating i-address professionally, of course. And meron ding mga natural occurrence ng mga problema like change ng design dahil hindi siya nagmamatch doon sa field. Parang ganun ba? Parang mga normal lang na mga struggles. Medyo difficult yung contractor ko that time. Okay. Pero na-handle naman siya through communication with Sir Chong. Feeling mo ano yung naging strategy mo dun? Yung, di ba, tama yun, na baka matutunan din ng ating mga viewers na kung hindi mo siya kayang i-handle, i-raise mo siya sa mas nakakataas sa atin, di ba? Seek help, hindi masamang magpatulong. Tama yan. At saka, ang tip ko, ipasa mo or i-share mo yung liability mo sa supervisor mo. Parang gano'n. Para hindi lang ikaw yung nagkikerry. At saka nagkikerry din ng burden. Ala, grabe naman yun. Ilang hours ang travel from Quirino Imo to Dipangit? Parang inabot ako ng 1 hour. 1 hour. Tapos galing ka pa ng Madela. Yeah. Another 1 hour, 30 minutes. Mga 45 minutes. First year ko ay meron akong mentor, si Sir Paul. So, Sir Paul. Sinasamahan ka ni Sir Paul? Since parehas kami ng project, ay parehas kami ng mga location, magkakalapit. Ganon. And matagal na din siya sa NIA, Isabela. Parang siya yung naging guide ko. Ginaguide niya ako noon kung ano yung mga gagawin, kung ano yung... basta siya yung naging mentor ko during that time. Sa mga dapat talaga importante din yung mentorship, no? Hindi lang basta yung pakakawalan yung mga tao or yung mga baguhan nating kasama. Though may part yung exploration, pero iba pa rin talaga pag merong proper mentorship. And shout out sa mga mahihilig or sa mga masisipag magturo at hindi madamot mag-share ng kanilang mga knowledge. True. Kaya ikaw, if ever man na matagal ka na sa industriya, okay, maghanap ka ng i-mentor mo. Kasi imagine if ikaw ang beginner and wala kang mentor. So, ipunta mo yung position mo sa position nila na wala silang mentor. So, what would you do as a mentor now? So, after ng Dipangit, di ba sabi mo nahirapan ka as project in charge? Yeah. Nahirapan ka as project in charge. Tapos, feeling ko, naglabas ka pa ng creek. Hindi ba nung time na yun, feeling mo negative ka na? Financially, physically, kumikita ka pa ba nung time na yun? Parang gasolina mo, tapos nagbabayad ka pa ng Honda Click. Ang layo pa ng pinanggagalingan mo. Siyempre, sa field, hindi mo maiiwasang gumastos ka doon kasi nga malayo siya sa kinagisnan. Unlike kami na office-based, andun lang convenient yung mga food, kung anong meron, makakain namin. Pero sa field, feeling ko magastos talaga. So, surprisingly, ang expectation ko din talaga sa NIA is since nasa province siya, ang salary ko noon is around 15,000. Ayan. So, pero parang orientation with Ma'am Josie, sinabi niya sa akin kung magkano yung sahod. And surprisingly, sobrang more than what I expected. Alam mo yun, di ba? True. And sobrang nagulat ako that time. And yung paglalabas ng Honda Click, I'm so grateful din naman sa support pa din ng parents ko. And I'm privileged na support sila doon. Sila yung nag-cash. And then, binayaran ko na lang sa kanila. Unti-unti. At least, konti na lang yung interest. And mas makakasave pa ako. Parang gano'n. Wow, ang amazing. So, talaga, talaga naman na isa din yun, yung having the best support system. Yeah. So, sa mga parents dyan, kung may mga anak, may mga kung sinusuportahan kayo ng mga magulang nyo, be grateful kasi hindi lahat nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Wow, so amazing din talaga. So, ikanta mo pa sa amin more. After mo maging PIC, ano pa yung mga work na that's your first year. Yeah. First year. Tapos, bali ilang taon ka na? 2022? 2020 to 2024. So 4 years? Hindi siya umabot ng 4 years, pero almost 4 years. So, yun yung first year mo. Yeah. How about the following years? Ang project implementation, parang umaabot lang siya ng mga September, around ganon. So, merong tayong 3 months na para mag-prepare ng mga estimates, parang mag-prepare for the next year na naman, like program of work. So, during that time, as a newbie, syempre inutusan ka mag-estimate,
something like that. And nakita ko na yung mga template na ginagamit nila for estimates is parang Mano-mano. hindi naman siya mano-mano, pero as someone na ipapasa mo yung template sa iba, parang hindi mo siya maintindihan dahil puro numbers. So what I did during that time is parang nagkaroon ako ng simple innovation na 3D ng mga models na ilalagay mo yung mga dimensions doon para kumbaga ipapasa mo man yung template sa next generation, parang madali nilang maintindihan. Parang automated na yung i-input mo na lang yung mga dimensions ng mga kanal, infrastructures, ganun. Parang automatic na siyang magko-compute. Pero not totally all, pero some lang, parang ganun. Nung time na, paano mo in-introduce yun? Ginawa mo siya sa'yo, tapos shinare mo sa iba? O ginawa mo siya sa'yo, tapos pina-approve mo? O paano mo siya in-introduce? Ginagamit na ba siya ng office these days? Hindi ko lang alam kung pati hanggang ngayon. Pero nung time nagsimula nung gumawa ko ng ganun, parang sumunod na din yung iba na gumawa na din sila ng mga template din na may mga drawings din for estimate. So, nung in-introduce mo yun, di ba kasi hindi naman sa NIA, no? Hindi naman sa office natin. Meron kasi yung ibang culture na parang pag meron kang idea, hindi yan. Mas gusto namin yung nakasanayan. Parang oops, parang may ganong factor. Nung time ba na in-introduce mo yun, may naramdaman ka bang ganon? O like, wow, ako, thankful yung environment. Ano yung feeling mo sa'yo lang? Actually, hindi ko siya na-notice kung ano yung reaction. Pero I think okay naman yung pagtanggap dahil parang unti-unti, though hindi siya biglaan na nung nagawa ko is parang yun na agad. Parang unti-unti na sa lahat sa mga following estimates din, ganun pa rin yung ginagawa ko until nakita din ng iba, then parang ganun na din yung naging culture, inadapt na din nila na gumawa ng ganun para mas madali ding maintindihan kung sino man nang mag-a-approve ng mga estimates na yun. Parang ganun ba? Wow. So, on behalf of NIA, dahil ako yung nandito ngayon, on behalf of NIA, grateful kami na, di ba, minsan kasi mas pipiliin mo na lang maging nonchalant, kasi mediocre kaysa yung, alam mo yun, bibihira yung may ganong mindset na, ay, mas maganda siguro to, yung mag-take ka ng extra mile, extra effort para mas maging maganda yung kabuuan. Hindi lang naman para sa sarili mo yun para sa lahat. So, we are grateful for that. Ano yung mga, mo? So, isa yun. Feeling ko isa yun sa mga greatest contribution mo sa NIA Quirino Imo. Aside from that, ano pa yung mga feeling mo maganda ang impact sa NIA Quirino Imo? Siguro nagkaroon din ako ng impact sa pagiging part ng PR team. So, since flourishing pa lang PR team noon, parang doon pa lang ata nagsimula, 2020, right? So, parang tayo yung pioneers. Naging una sa PR team. And since konti pa lang din ang member noon, parang nakapag-contribute ako in terms of mga video editing, graphics, and it all started noong I took initiative na mag-video sa Sports Fest, and then pinakita ko siya kay Ma'am Rachel. And sobrang tuwa niya that time. Like, super simple lang na video. And ganda kasi noon. Like, hindi ko makakalimutan yung start noon na nandun siya sa harap, sa gate, tapos yung dahon-dahon ng bang bulaklak yun, yung may yellow na green. Dahil ginanon niya at ang ganda talaga. Na-amaze talaga ako. Sabi ko, pakto, bubuo na tayo ng PR team, ng AVP team. So, yun. So, talaga namang ang ganda nun. At alam niyo yung feeling na, di ba, kasi iba yung pakiramdam na mapapanood mo ulit yung mga nangyari before. Kasi yung feeling nung naglalaro ka, nung nagbabasketball ka, yung mga tawanan, parang bumabalik pag napapanood mo siya. Unlike din sa mga photo-photo lang. At saka, isa din observation ko, ang impact ng mga videos, okay, sa mga members ng PR team dyan. I think isang impact ng mga videos na pinoproduce natin is it increases the moral ng mga empleyado. Na kapag nakikita nila yung camaraderie, nakikita nila yung kasiyahan, nakikita nila yung parang nag-e-enjoy ang mga empleyado sa mga video. Ganun. Parang nakakapag-boost siya ng moral mo para makapag-work ka pa ng mas maigi. Something ganun. Nung time mo, di ba, syempre, additional work yun. True. Nung time
time mo, how was the feeling na mamaya papanoorin natin ulit yung mga video? Paano yung feeling mo? Yung pag nakakabuo ka ng mga video, ganyan. Kasi nung time na yun, si Gerald, kahit hindi mo sabihin, nag-i-initiate na siya ng video na gawa ng Mother's Day, gawa tayo yung mga ganong factor. Ang pinaka number one din na hindi ko makakalimutan is yung initiative niya na gumawa ng balik tanaw. Like, wow, ito yung whole year natin. Kaya sa kanya ko talaga na yung balik tanaw. Wow, ang ganda pa din ng word na balik tanaw, o di ba? Parang yearly kami noon, may balik tanaw at talagang mapapangiti ka na lang pag napapanood mo yung ito yung year na nagdaan. At pinapanood niyo pa ba yun? Huy, shout out. Alam mo ba na lahat ng video natin ay nandun sa TV, sa harap. Isang sabi mo kanina yung sa PR team. Ano pa yung mga best practices na, alam ko madami best practices na ma-share mo as PR member or PR team? I think isa sa best practices is, hindi lang naman sa akin to, pero na-observe ko sa ating PR team noon, is doing the extra mile na kahit ito lang yung requirement, we do it excellently na to the point na parang pagpapanoorin natin yung mga ginawa natin, parang there's internal satisfaction. Oh my God, ang ganda. Kahit hindi nila require iyon. Pero when we see yung output, parang ganun is may satisfaction. Alam mo, habang nagsisimula siya, ang na-visualize ko na output natin ay yung ditabuan. Di ba? And like, kita ko yung genuine na yung mga farmers kasama natin. Kahit rehearse yung sayaw na yun. Pero yung capture the emotion kasi parang ang ganda. And I think dahil sa mga best practices din na na-adapt ko sa PR, specifically sa PR, parang yun na din yung ina-apply ko today. So I'm currently working now as a multimedia VA. And lahat ng natutunan ko, from scratch talaga ako. So, natutunan ko lahat siya sa NIA while I was initiating things, parang doing yung mga task ng PR, gano'n. Doon ko natutunan. Paano ka natuto? Kasi sa pagkakaalala ko, wala naman tayong mga trainings because hindi naman tayo nagkaroon ng specific fund for PR team. Wala tayong mga trainings pa. So, feeling ko ng time na yun is nangapa tayo. Pero paano mo na-achieve yung ganun na bigla ka na ang galing from yung transition mo, yung unang gawa mo ng AVP to mga inspiring one? Paano nagkaganon? Paano siya naging ganon kaganda? Na-develop ng bonggang-bongga? So, at first, yung video na napanood ni Ma'am Rachel na kung saan niya ako inintroduce sa PR, ginawa ko lang yung lahat sa phone. And then, as pa-complicated na or pa-complex na ng pa-complex yung mga task, parang I had to do self-learning through YouTube. And I'm just powered by passion para gawin yon during night, something gano'n. And sometimes din, kapag walang ginagawa, pag bakante sa mga task sa office, parang nanonood lang din ng mga YouTube, mga tutorials ng softwares, mga inspiration, may mga ganon. Hindi naman ako nagkaroon ng paid na training, parang ganon. Parang puro free lang. Self-initiatives mo lang. Parang mga sa bagay. Mga free Wait lang, resources. matanong ko, paano mo nalaman yung video editing? Dati ka na ba nung college, kasali ka ba sa editorial, sa AVP team ng school ninyo? No, parang nag-start Really? lang talaga sa NIA. Talaga ba? Oo. Oh, amazing. So, yung mga nanonood dyan, kung feeling nyo, wala kayong background, so hindi imposible na matutunan siya. As True. long as nandun yung passion, yung puso, and of course, yung willingness natin na matuto, di ba? And tingnan nyo naman, ang ginagawa ko ngayon is I'm doing it full-time now. Doon tayo sa mga best practices. Nung time na, paano mo na-achieve na passionate ka dun sa ginagawa mo? Ano yung mga factors na alam mong nagpapa-motivate, nag-i-inspire sa'yo na maging passionate ka dun sa mga ginagawa mo? Paano malalaman kung passionate ka sa ginagawa mo? Hindi, ano yung mga factors na kino-consider mo kung bakit naging ganun ka ka-passionate nung time na yun? Is it the financial aspect? Of course not.
Is it the social aspect, the management, the support system? Ano yung mga... So I think hindi naman magiging super passionate sa PR team kung walang support system. And I'm so grateful din sa'yo, of course, na laging nagpupush during that time. Malaking bagay yung may support system. Kasi kapag na-appreciate nila yung mga ginagawa mo, parang it gives you satisfaction din na, ay, magaling din pala ako sa ganito. Parang ganun ba? Like, it gives validation kapag meron kang support system. May factor din pala. Yun yung sigurong contribution ko yung support appreciation lang. Kasi for the information, kami po ang naging first best PR team ng NIA Region 2. Back to back po yan. Isa yun sa feeling ko malaking factor din is yung mga bago naming ginagawa na hindi siya ginagawa ng iba, pero without pressure naman na wala nung ginagawa naman namin yung mga bagay na yun, wala pa namang contest, wala pa namang best PR, pero nag-initiate na talaga kami na gumawa ng mga interviews, ng audiovisual, ng mga trailer, so yung mga ganun. And feeling ko, yung mga passion namin, yung mga idea namin, hindi lang kami, on behalf din yung mga hardworking and passionate na PR team. Sila Ma'am Kat, Ma'am City before, Ma'am Angelica, Sir Christian, lalong-lalo na Sir Christian, Clenny, Clan, shoutouts. Masaya lang din. At feeling ko, kaya ganun yung naging output namin is hindi natin siya kinonsider as work. Parang nilaro din namin siya na masaya. At kami, hindi namin tinreat yung each other na ka-work, kundi kaibigan talaga din. Yun yung feeling ko na parang pag magkakasama kami, masaya kami. Kaya yung output natural na parang hindi siya pabigat sa loob, hindi siya trabaho, kundi hobby, naging hobby na siya. So, alam nyo, iba kasi yung feeling ko hindi lang siya knowledge, kundi merong wisdom talaga itong si Gerald. Thank you so much. Iba yung wisdom niya at iba yung feeling ko anointing din. Kasi pag pinapanood mo yung video niya, hindi siya yung video na video lang. Hindi siya yung hindi siya yung yung masarap lang sa mata, kundi maano talaga siya sa puso. So, parang hindi mo kailangang pikein yung mga bagay. Makikita mo yung hindi siya scripted din kasi hindi naman namin sinabi na ganito ang gawin, ganito. Like, na-capture lang talaga siya na hindi sinasadya. Na huli ng mga camera yung mga moments na yan and talaga namang nakakatibag, touch, nakakahaptos sa puso. Yeah, I think what's special about Mozartli is parang kahit walang masyadong effects yung mga video, like super cut lang siya, pero na-capture natin yung mga emotions ng genuine. Mga farmers. Of course, shout out sa mga kasama natin din na mga nag-shoot. So yun, I think yung na-capture natin yung mga emotion ng mga farmers. Tama. At yung joy nila. Nung journey din kasi natin noon, 'di ba, ang hirap ng kalsada, ang hirap ng, sabi ko, wala silang internet, wala silang kuryente, pero makikita mo sa mga ngiti nila, ang saya-saya nila. Kaya sabi ko, nasa satisfaction din talaga ng tao ang pagiging masaya. So, nung time na yon, dun ko na iba-iba din talaga. At doon mo malalaman na dapat tayong lahat ay maging grateful for what we have. And yun yung isang greatest lesson na nakita ko doon. Na-witness mismo ng mata ko doon sa Matadi. Like, meron lang pansit na merienda. Like, ang saya na ng lahat. Ganun. And yung simpleng programa, naging parang reunion siya ng lahat ng nandun. Parang fiesta. Parang fiesta na nga siya actually. And yun, na nakita mo doon yung simplicity and yet may unity pa doon. Yung iba, like, 'di ba, yung iba mawalan ng saglit ng kuryente, like nayayamot na, wala lang saglit internet, like nabibwisit na, hindi na, feeling nila incomplete na yung araw nila. So yun, in the end of the day, it's all about satisfaction and hindi mahal ang maging masaya. True. Hindi dapat maging mahal ang maging masaya.
So, yun At- yung pinaka nagustuhan ko sa Matandi. At yun ang nakita ko talaga dun sa video na yun. Okay. Di ba, nan bang pumasok ka sa PR team? Nag-stop ka na as PIC? No, simultaneous work like PIC and PR. Paano mo yun hinandle? Of course, through communication with my supervisor, since alam niya naman na member ako ng PR and my contributions tayo sa PR, parang linesin ni Sir Chong yung load ko. Pero of course, meron pa din, as PIC pa din. And meron ding time na super daming ginagawa as CMU staff, PIC, mga reports, mga ganun. And merong time din na may mga events, so sabay. Yun, parang I think I handled it through proper communication din sa'yo and kay Sir Chong na kumbaga may papagawa ka, i-communicate ko na may ganito pinapagawa si Sir Chong. So, kailangan, I need to prioritize and eliminate, parang ganon. So, and I think, ang maganda is sa inyong mga pinagre-reportan ko is parang naiintindihan nyo naman yung situation. Naging open. So, parang kapag busy, parang dinedelegate mo na lang din sa iba, parang ganon. So, yun, communication talaga yung naging solution ko on how to handle things. Based on hearing some colleagues, meron yung iba sa atin hindi marunong tumanggi. Yung parang nahihiya silang, pag may sinabi sa'yo, nahihiya sila. So, kahit nahihirapan na sila, nagsasuffer na sila, like, pinipilit nila. On your part, best magandang i-share yun. Paano mo na-achieve yung ganong state na sasabi mo sa mga supervisors mo, yung part mo? Kasi hindi lahat ganon na. I think hindi din lahat nasasabi ko. So, pero yung, valid din naman yun na hindi nila nasasabi kasi depende din kasi sa supervisor on how they accept yung openness ng isang empleyado if they would take it as something na parang if ang isang manager is reactive or laging nagbe-blame, of course, as employee, mahirapan kang maging open and vulnerable sa supervisor mo. Tama. Pero I'm so lucky naman na hindi ganun si Sir Chong and hindi ka din ganun. So, I became open and vulnerable lang din na parang naging safe lang din akong sabihin yung mga struggles and current situation ko na kapag sinabi ko, you and Sir Chong will provide solution and hindi siya parang hindi kayo nagbe-blame and shame. So, ayun. So, hindi lahat nakadepende din sa empleyado. Yung pagiging openness ng empleyado, nakadepende din siya sa mga supervisors. So, shout out sa mga supervisors dyan. Supervisors dyan na open-minded. And feeling ko na-develop yung free culture. Yung hindi siya nagiging fear culture. Like, gagawin na to kasi parang, takot ka na mapagalitan, takot ka na ma-disappoint mo. So, maganda din yun. It's not a sin to say no sometimes as long as alam mo yung ginagawa. Tsaka maganda kapag very open ang isang leader. Maganda siya dahil nagkakaroon ng collaborative environment, collaborative space sa isang organization. Unlike kapag you are blaming or always shaming kapag nag-open up yung employee mo, I think hindi sila magkakaroon ng courage to open up yung mga concerns and issues nila kapag ganun ka as a leader. Okay, so thank you for sharing that. Yes, so sa mga ganong leaders natin, huwag nating i-promote or i-prohibit or ganong influence, hayaan na maging ganon yung ating working environment. Kasi minsan nakakasakal din, no, yung puno ka ng takot. Puno ka na, let it free para hindi siya mandatory, parang ganon. At gagawin ng empleyado mo yun ng masaya, nakangiti. Kasi minsan, kahit nakakapagod yung isang bagay, hindi siya nakaka-stress. Iba yung... If may tamang support ka. Iba yung pagod at stress. Magkaiba. Meron yung nakakapagod pero masaya sa pakiramdam. Pero meron naman yung kahit mababaw lang na trabaho pero ang bigat-bigat niya at nakaka-stress siya. So, feeling ko yun, doon pumapasok yung importance ng healthy environment at having that
wonderful support system. True. Maiba tayo. 'Di ba project in charge ka? Is that your ideal kung mabibigyan ka ng pagkakataon, yun na ba yung ideal na work na gusto mo sa NIA? Siguro I would like to try sana noon maging planning. Gusto mo ng Gusto kong i-try pero I'm not saying na doon na talaga kasi I haven't tried it yet. Hindi mo So pa parang may chance noon. So gusto ko siyang i-try kasi I think yun nga parang yung pag-field is not really my strength. So I'm not saying na strength ko ang planning kasi hindi ko pa siya na-try. Hindi Pero mo. I'm curious lang na if ever done. Though I'm not blaming anyone kasi yun naman din talaga in-applyan ko as project in charge. So talagang I take accountability with that and I'm parang walang blame, parang ganon. So pero if I've been given a chance na maging I'm namili, so I think gusto ko matry yung planning. Sa planning. Meron ka bang naging steps para parang naipakita mo din ba yung willingness mo na mag-try sa planning? Like, nabanggit mo ba siya, na-propose mo ba siya, or nung time na nahihirapan ka na as project in charge, na-open mo ba siya sa mga colleagues, sa mentors, or bravest action siguro natin is sa mismong sa supervisor, like, sir, nahirapan ako, baka pwedeng ganito. May ganun bang siguro walang direct na conversation. Ay, feeling ko meron din. Parang meron din ng naging direct conversation na though parang wala talaga, walang direct. Parang more on like, sir, pwedeng parang ganun lang, pero hindi siya with conviction na sir, lipat mo ako ng parang ganun. Walang ganun ka diretsong conversation. Pero parang nagbibigay ako ng mga hints na gusto mo din i-try. Parang gusto mong move sir, parang gano'n. So, ayun. So, on that part, naalala ko kasi, meron tayong colleague, Sir J. Belmonte, shout out. Hi. Parang ang brave nung decision niya na I want to try maging project in charge. So, ngayon naging project in charge na siya. Pero meron din pa yata siyang mga work sa planning. Pero nag-initiate talaga siya na project in charge. Sana at nakinig din naman yung parang napagbigyan din naman si Sir J. I think that's the lesson siguro here na if you want something, kailang communication din talaga na hindi ka dapat doubtful na magsabi, na hesitant na magsabi. Parang if you really want it, parang pwede mo siyang i-diretsong sabihin. Unlike yung ginawa ko before na just giving hints, parang gano'n. Para mas maintindihan ka din ng mga supervisor mo kung ano yung gusto mo. Or siguro din sa ating mga leaders, sa mga decision makers, ganyan. Like, we go out of the box na titingnan din natin yung welfare ng lalo na feeling ko isa yun sa mga ko din, parang attitude, ganun siguro. Feeling ko strength mo yun. You know how to see the strengths of your subordinates. Parang colleagues lang siguro. Like, parang ito gusto niya to, yung mga ganun. Parang ito si ate gusto niya to, gusto niya nang magsalita, gusto niya nag-MC, gusto niya feeling ko nakikita din naman nila yung ibang ganun siguro. Like, siguro yung pagiging bold lang din na ikaw, punta ka sa amin, yung mga ganun. Sali ka sa amin. Siguro yung iba, parang may hold back sa mga ganong situations. Pero sana, para masustain natin yung good working environment at saka ma-develop natin yung employees natin doon talaga sa mga bagay na gusto nila is we go out of the box din. Ano yung pinaka, kasi isa sa hindi ko makakalimutang event natin sa Nia Quirino Inmo, which is ang sarap talaga nung naging working strategy nung time na nag-handle tayo ng event. Biggest event yun ever na na-handle natin is Luzon. What are your ma-share na experiences dun sa Luzon? So, ang role ko that time is more on sa branding ng event. Like, basta yung visual ng event. Pero hindi sa AVP kasi Sir Christian doon. Pero may part din naman tayo doon. Like, nag-conduct tayo ng mga interviews, mga ganon. Ang experience ko doon is napakaganda yung collaboration with the whole office kasi sobrang focus lang yung work ko doon on sa visual ng event, sa branding niya. And yung iba is talagang well-designated and
parang na-delegate yung iba't ibang roles. Given the chance, anong masasabi mo sa NIA? Now, Message mo message ko sa NIA NIA As a management as a whole. Of course, parang super grateful ako sa naging experience ko. Like, di ba sabi ko nga kanina, na in the midst of pandemic, where everyone is expected na walang work, doon ako nagkaroon ng work. Thanks to NIA. Yung mga tao din na nag-assist sa akin noon, sila Ma'am Joy, Sir Chong, and Ma'am Josie, yung mga una kong mga nakilala that time. And with my more than 4 years of experience, doon ko din natutunan na yung mga alam ko now in terms of multimedia, which is yung ginagawa ko now. And thanks to Ma'am Rachel din doon. And of course, sa friendship, even though more than 1 year na akong resign, parang nakiki-socialize pa rin at hindi pa rin nakakalimot ang mga kaibigan natin sa NIA Chemo. And I'm just super grateful now na na-experience ko mag-work sa NIA. And compared sa mga stories ng mga friends ko about their workplace, I think parang super lucky na ako sa NIA. And compared sa professionalism ng mga sa stories ng mga friends ko, sa mga professionalism ng mga workmates nila, super lucky na din ako super swerte ko na na-experience ko ang NIA. Sa KNT Knowledge Management Team natin, anong message mo? So, to my fellow KNT, KNT din ako before. So, yung message ko lang naman is, ang message ko sa mga KNT members, hi, mga former KNT, I hope you're still doing things passionately, and of course naman sa leadership ni Miss Hart. Ayan. So, thank you so much for this opportunity that I could share some knowledge sa NIA Chemo. NIA Chemo bang audience natin? Yeah, NIA Chemo, and maybe the public soon. And yun, thank you sa opportunity na binibigay nyo sa mga nag-resign to capture yung mga knowledge na kuha nila sa pagstay nila sa Chemo. Before we end, let's do a fast talk. One word for ELT. Proactive. One word for FSS. Empowered. One word for HJB. Kind. One word for Ma'am EP. Versatile. One word for NIA. Grateful. One word for PR team. Excellence. One word for Construction Management Unit. Teamwork. What's your motto in life? Stay open. Stay grounded. And live life fully. Complete the sentence. Ayoko ng blank sa trabaho. Stress. Engineer or multimedia creator? Both. Both. 3 words about you. I'm open. I'm passionate. And no more ungraceful. Graceful. Okay. Because, I give grace to other people. No pressure. This is the last question. No pressure, make me proud. I am Gerald Cruz, future CEO. Wow! I like it. CEO. What's the name of your company? Pag-isipan pa kung anong industry and Kaya very vague ang CEO. Dapat ano yan, incorporation. I'm willing to be one of the sure. pioneers. So thank you so much, Gerald. Ito ang Antox na hindi nakakaantok. Sharing is caring. Bye That's all. guys. Bye beautiful paper. I-edit ko pa to. Yeah. May ganun pa mag-edit. Go mag-work ka na. Thank you.